niya. Meron akong papakita sa inyong video. Ito, tanong lang natin Jinggoy, kung nakikinig ka ba? Kasi sabi mo may mga kasamahan ka na gustong lumipat ka dyan sa minority. Ngayon, merong nabanggit sa balita na dalawang nandyan sa majority ay lilipat na sa minority. So, if you will connect the dots, may connection ba to? Na may mga tauhan sa minority na hinihimok ang majority na lumipat dito. Sino kaya? I mean, sino yung mga taong ito? Baka naman ikaw lang naman talaga yung gustong lumipat sa minority. Kasi alam mo, sa sarili mo, na baka sakali kung lumipat ka, baka escape ka sa kaso. Kaso walang ganon. Di ba? Hindi pwede yun. Walang ganon. Diba, lilipat ka sa minority, tapos na yung kaso mo, walang ganon, matagal ka nang iniimbestigahan. So, kung lumipat ka para sa pananindigan, well, thankful kami dahil nag-iisip ka. Pero dahil nga, kung lilipat ka para lang sa pansariling interest mo, wag na lang. Wag mo na kaming idamay, please lang. Diba? Ito kasi meron tayong nabalitaan coming kay Raffy Tulfo. Panood natin sa inyo mga minamahal. Posibleng lumipad sa minorya ng Senado ang dalawang senador mula sa majority bloc. Kasunod dito, sino kaya yung dalawang senador na tinutukoy dito ni Raffy Tulfo? Sino yung dalawang senador na tinutukoy ni Raffy Tulfo na posibleng lumipat dito nga po sa minority? Diba? Kasi kahit sino mawawala ng gana po, tragisan, naging baboy ang Senado dahil sa'yo, Alan Peter Cayetano. Ayoko na, lalayas na ako. Kung ako yung nandun, ganun yung sasabihin ko. Hindi to po pwede. Nadadamay kami Walang ganon. Hindi to po pwede. Nadadamay kami. Diba? Ayaw natin na nadadamay. Diba? Kalokohan yan, panindigan yan. Kasi yung nadadamay pati names namin. Diba? Sumasama yung imahe namin sa Pilipino. Wag na lang, kayo na lang. Diba, mga minamahal? Pero kung sino man tong dalawang tao na lilipat dito sa minority, feeling ko natauhan na to, merong angel na bumaba sa kanila at nakapag-isip-isip sila ng tama. Feeling ko lang naman. ng pagkadismaya sa pagsusulong sa panukalang amyendahan ang rules para payagan ng mga senador na makaboto at makiisa sa sesyon sa pamamagitan ng video conferencing. Pero tumanggi si Senador Raffy Tulfo na pangalanan ang dalawang miyembro ng majority bloc na posibleng bumaliktad. Nauna nang inilarawan ni Senador Rodante Marcoleta na mas masahol pa kay Judas ang sino mang kakalas sa majority bloc. Wow! Nag-decide mas masahol pa daw kay Judas ang kakalas sa majority. Sino ka? Tanong lamang po sino ba itong si Senator Rodante Marcoleta para katakutan ng ibang mga senador? Kung meron mang kakalas dyan, choice nila yon at hindi mo sila para pigilan. Choice nila yon, nakikita nilang hindi maganda may improvement ba? Nagkakagulo nga sa Senado tapos sasabihin ninyo na hindi pwede, walang kakalas, magsasama-sama tayo hanggang kamatayan. Walang ganon. Lalo pat nakikita yung mga katarantaduhan ninyo, tanghaling tapat. Anong gusto mo nga expect namin? Mag-thank you pa kami sa inyo. Thank you po, sinira nyo yung Senado, yung ratings ng Senado, sinira ninyo. Ano yung gusto ninyo? Mag-thank you pa kami? Uy, walang ganon. Mga tarantado to, lalakas ng amats. Diba? Ano kaya yung mga pinakain sa inyo ng bata kayo? Bona, kaya ngayon kayo nagbabawi? Sa ngayon, parehong 11 senador na lang ang bilang ng mayorya at minorya matapos ang pagsuko ni Senador Jinggoy Estrada at muling pag-absent ng puganting si Senador Bato de la Rosa. So, pababa yung numero nila, kumbaga sa spaghetting pababa. Pababa ng pababa. Yan na lamang po yung numero nila. Pababa ng pababa, spaghetting pababa, pababa ng pababa. Yan na lang po yung numero nila mga minamahal. Tay, di kung may lumipat, nako po, aray mo. Wala na. So sa madaling sabi, naamoy na natin itong impeachment ni Sara Duterte na wala na. Eto na, tapos na, malayo pa man, pero may impeach na itong si Sara Duterte.
'Diba? Oh, wala nang rason para mag-stay pa diyan kasi ma-impeach na lang din naman itong si Sara, wala na kaming dapat katakutan. Parang gano'n na lang yung isip ng minority eh. Lumipat kayo or baka syempre iniisip din ng ibang nasa majority diyan, may mga kaso kami, baka sakaling ito yung makapagligtas sa amin. Pero kung kahit may kaso yan, kahit lumipat kayo sa minority, makakasuhan pa din kayo. Pero yung endgame lang naman nito, prinsipyo, paninindigan. 'Di ba mga minamahal? But what if there are enough members? Hindi, ganito. They never ending luggage conspiracy. O ngayon, may nakita na naman ako Christina Yusof, na maleta na naman, putang inang maleta ninyo na yan. Itago na nga lang ninyo yan, napipikon kami. Kung ano-anong maleta-maletang dinadala ninyo, mga tarantado talaga gumagawa ng issue eh. Anyway, pantay po yung number, 1111. Kasi may dalawa na po 2 down. 'Di ba 13 sila, tas yung minority 11. So dalawa na po yung nawala. Wala si Bato, wala si Jinggoy. So yung miyembro ngayon ng minority is pantay. Minority at majority pantay. So meron lang isang magpaltik yung utak dyan at lumipat dito sa minority. Change leadership na. Oo. When we say change leadership na, wala ka na, tapos na yung istorya mo, Alan Peter Cayetano, tapos ka na. Wala na, hindi ka na pwedeng walang ganon. 'Di ba? Sa madaling sabi. Kasi ang baboy ng Senado, to be honest, nung naupo si Alan Peter Cayetano, sandamakmak na kababuyan ng kanyang ginawa na hindi katanggap-tanggap sa ating lipunan. Kayo papayag, tanghaling tapat binababoy kayo. Sige nga, mga minamahal, kayo papayag, tanghaling tapat binababoy kayo? Uy, walang ganon. 'Di ba? Yung ninanakawan kayo tanghaling tapat, okay lang sa inyo. Kung bobo kayo, baka okay lang sa inyo. Pero kung matatalino kayo, hindi nyo masasabing okay kasi may pagkakamali eh. 'Di ba? Oh, binigyan ka na ng ng pagkakataon na patunayan sa amin na totoo yung protective custody mo. Pero ano yung nangyari? Nakalaya pa din si Bato. So what do you expect? Magtitiwala pa din kaming mamamayang Pilipino sa'yo? Walang ganon. Oo, mga minamahal, saan mo nakuha yung lakas ng loob mo para magtiwala pa kami sa'yo? Walang ganon sa madaling sabi. Bakit kami magtitiwala sa'yo? Sige nga, kung nung una, hindi mo na ibinigay sa amin yung trust na kailangan namin. Tapos in the second time around, gusto mo gawin ulit? Ha? Palayain itong pugante, itong kriminal na si Jinggoy? Walang ganon. Hindi mo na mapapaikot ang sambayan ng Pilipino. Binaliwala naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na ito ang unang pagkakataong walang kontrol ang Malacanang sa kasalukuyang mayorya at liderato ng Senado. Inupakan din ni Castro ang pahayag ni Cayetano na mali ang mga impormasyon na natatanggap ni Pangulong Marcos. Paanong mali? Paanong mali ang natatanggap na impormasyon ni PBBM? Galing din naman sa mga bibig ninyo na mga lumalabas ang nagiging basihan ni Presidente. Ano nang yuta? Ano ba ang meron siyang version? Yung mga video na nakita, galing naman sa Senado. So, anong version meron siya? At ano ang mali sa sinabi ng Pangulo? Ang Pangulo, nagsabi na naman ng kanyang sentimiento na may personalan sa loob ng Senado. Wala ba? Diba, meron naman talaga. Anong tama sa kanya? Mayo 11, pinalitan ni Cayetano Ano yung tama sa kanya? Yung utak niya. Malakas yung tama sa utak niya. Sa madaling sabi, malakas ang tama sa utak ni Alan Peter Cayetano. Itong si Young Sheldon, magtigil ka nga. Oo, wag mo kaming tinatarantado. Oo, pinapasweldohan kayo. Tapos, Diyos ko naman, oo, mga minamahal. Kaya Alan Peter Cayetano, magtigil ka, dapat nagre-resign ka. Hindi kung ano-ano yung ginagawa mong katarantaduhan dyan para iligtas yung sarili mo. 'Di ba? Anyway, stand by what you said, Jinggoy, who's told, plundered, believe you, shame on you. Anyway, mga minamahal, shout out, mayroon pa po tayong podcast.
alas 4, dyan nga po sa Bagong Pilipinas. It's me again, Alicia Ninyo. Please do like and share, and also don't forget to click the subscribe and always yung pong i-hit ang notification bell for more update. Maraming salamat at ingat, mga